was a victim of fake news and then nagpalabas ang Rappler ng fact-checking and napatunayan na fake ngayon. So ang tanong ko, wala bang agency sa ating gobyerno na tinitingnan yung mga fact-checking group at kapag napatunayan na talagang fake, then motu proprio, kayong gagawa ng paraan na para ipa-down yun, iti-take down yun. And then number two, wala bang agency sa ating gobyerno ngayon na nag-check sa itong mga troll farms because itong usong-usong ngayon, itong troll farms, talamak na talamak to. Are we not doing anything about these troll farms? Orly Gutesa break silence. Pinilit lang ako ni Defensor at Marcoleta. So dito, Advice ko lang po, refer niyo po lagi sa chairman. Opo, para po hindi po tayo masyadong uminit, baka umapoy. dapat kayo po ang gumawa to protect us. Ang dami po ninyo eh. You are there to simply protect people. Mr. Chair, with Senator Raffy Tulfo. the permission of Opo. Senator Marcoleta, pinag-usapan natin yung mga fact-checker dito. Na first of all, I'd like to thank Rappler because there was one instance na I was a victim of fake news and then nagpalabas ang Rappler ng fact-checking and napatunayan na fake ngayon. So ang tanong ko, wala bang agency sa ating gobyerno na tinitingnan yung mga fact-checking group at kapag napatunayan na talagang fake, then motu proprio, kayong gagawa ng paraan na para ipa-down yun, iti-take down yun. And then number two, wala bang agency sa ating gobyerno ngayon na nag-check sa itong mga troll farms because itong usong-usong ngayon, itong troll farms, talamak na talamak to. Are we not doing anything about these troll farms? Salamat, Senator Marcoleta. Salamat, Senator, Mr. Chair. So, anybody would like to answer that? Unahin po natin yung ating mga fact-checkers. Okay lang sa iyo, Senator Marcoleta? Opo, unahin po natin ang Vera Files. Magandang umaga po. Alam mo, maganda itong hearing kasi at least marami tayong mapaliwanag kung maraming points na ni-raise si Senator Marcoleta. So isa-isahin natin. Isa kasi yung papel ng ano ba yung fact-checking in the first place, 'di ba? Ang fact-checking kasi ay isa yan sa pagsusuri kung tama o mali yung isang post na lumalabas sa social media, 'di ba? So ang trabaho ng dalawa ang official fact checker ng Facebook dito sa Pilipinas, yung Vera Files at saka yung Rappler. Pero ang trabaho ng fact checking ay lahat-lahat na gumagamit ng social media may dapat magiging fact checker, 'di ba? Hindi ka yung ano yan bawat isa can be a fact checker and should be a fact checker pag gumagamit ka ng social media. So, ang ginagawa sa ano kasi sa fact-checking arrangement tama yung sinasabi ni Senator Marcoleta na ang fact-checking arrangement namin sa Meta, di ba? Kina-classify namin pag may ano dito? Araw-araw kasi sinascour namin, tinitingnan namin lahat-lahat ng mga post sa social media, tsaka alamin namin kung alin doon ang pwede namin ma-fact check. Dami-dami talaga, hindi naman pwede namin kaya lahat. Kaya kailangan talaga bawat isa sa atin magtulungan at magpa-fact check, ganon. So paano namin kina-classify yung priority, 'di ba? Yung priority na kung anong unahin namin, ganon. Na isa dapat statement of fact, 'di ba? Hindi pwede kami mag-fact check ng opinion o kaya yung fiction, 'di ba? So dapat statement of fact ang aming ipa-fact check. Number two, dapat relevant. 'Di ba? Yung may kabubuluhan sa bayan, yung away ni Ellen Adarna at saka ni Derek Ramsey, no? Kung sino nagsasabi ng totoo, hindi naman pakialaman 'yan, 'di ba? So ang pipiliin namin ay ipa-fact check yung may para sa amin yung relevant sa bayan, ganon. Madam, Senator Marcoleta. Opo. let's concentrate, Mr. Chair, on the four instances I have cited. Number one, ito pong ginawa nila tungkol kay Orly Gutesa. Orly Gutesa is a witness in the Blue Ribbon Committee. He was the lone witness. He was the lone witness who connected the dots between Saldico and Martin Romualdez.
Ngayon gumawa sila ng fake news. Orly Gutesa break silence. Pinilit lang ako ni Defensor at Marcoleta. So ang ibig sabihin nito, gusto nilang palabasin na yung sworn statement na ginawa ni Gutesa before the Blue Ribbon Committee is a fake one. So hindi ba importante sa inyo na i-fact check nyo ito o hindi? No, you have to answer me. Hindi importante ito. Advice ko lang po, refer niyo po lagi sa chairman. Opo, para po hindi po tayo masyadong uminit, baka umapoy. Gawa ni Senator Marcoleta, yung maganda yun. Yun talaga dapat gagawin ng bawat tao. Kaya dapat mas marami pa ang katulad ni Senator Marcoleta na siya na mismo ang nagpo-fact check. Trabaho kasi yan dapat talaga ng bawat gumagamit ng social media. Hindi ko na kailang, Mr. Chair, hindi ko na kailang i-fact check ito. Alam kong mali ito eh. So tama, sorry. Tinatanong ko po kayo eh. So tama po yung So ginawa kami nyo. pa po ang gumawa ng Recommend. paraan. Imbes na kami mag-rely sa inyo at para lang mapabilis sa meta na i-take down ito. Okay, hindi po namin question kung ano po yung trabaho ng fact checker. Pero sinasabi ko po itong 4 na instances na ikinukwento ko sa umagang ito, pare-parehong peke. Itong pangalawa naman, sinasabi nila, sinabi ko raw na Noche Buena, walang kwenta. Wala po ako sinasabing ganun. Ni Noche, wala po ako sinabi. Ni Buena, wala akong sinabi. Bakit po sila nagkalat ng ganito? Hindi po importante sa inyo to. Pangatlo po, ayan po, binaabutan po ako di umano ni dating Pangulong Duterte ng Red Horse. Alam naman po ninyong peke ito eh. Hindi rin po inyo pinakcheck ito. Kami na naman po ang gagawa ng paraan nito. Pangapat po, ito nga. Nabigla raw po ako, natanggal na pala ako sa Senado, hindi ko pa alam. Madam Fact Checker, lahat po ng ito hindi totoo eh. So ito pong dalawang natitira, kami na naman po ang gagawa ng paraan para lang ma-take down ito. Yung pong dalawa kasi na-take down na namin. Pero kami lang po ang gumawa. Di po ba kawawa naman kami? Sige po, Miss Ellen. Opo. Yung ginawa nyo. So, Hindi ko po sinasabi sa inyo, Mr. Chair, kung tama ang ginawa ko o hindi. Kinukwento ko po sapagkat kailangan po namin gawin para hindi ma-mislead ang tao. Kaya lang nagpapatulong po kami sa inyo na sana kahit wala kaming gawin, merong mga opisina gagawa ng mga ganito para sa ating lahat. Para sa kapakanan ng buong mamamayang Pilipinas. Ito po yung problema eh.